Hey guys, and welcome back to the channel. So a few weeks ago, may nag-order sa akin ng isang cake na Titanic yung theme, yung flavor is cookies and cream. So at that time, wala pa akong nagagawang cookies and cream cake aside from cheesecake, and also wala pa akong natitikman na cookies and cream. So hindi ako nag-research, hindi ako nag-trial and error, hindi ako nag-test bake, and then nag-feedback si client na masarap naman daw. So hindi ko alam kung ano lasa niya, kaya ngayon gagawin natin siya and tatry natin kung masarap nga ba yung nagawa kong cookies and cream cake. And then yung frosting niya is cream cheese frosting na meron ding crushed cookies na Oreo. Ayan, lalagyan natin. So yung recipe natin basically is vanilla cake recipe na nandito rin sa YouTube channel ko. So very versatile naman siya, kahit anong flavor na pwede nyo gawin, pwede siya. So for the recipe, we have half cup ng butter. Softened butter na siya, guys. Actually, ano lang to, half recipe ng ating vanilla cake. Para hindi masyadong malaking cake yung gawin natin. Tapos we have 2 eggs. So basically, gagawin natin is i-cream natin yung butter kasama yung egg, sugar, and vanilla. So for the sugar, you have 1 cup of white sugar and then about 1 teaspoon of vanilla extract. Tansyahin na lang natin, guys. Alright, so ito na yung consistency ng ating tinrim na butter and sugar, saka egg. So para siyang frosting. Tapos at this point, lalagyan natin yung ating flour. This is 1 1/4 cup ng flour. All-purpose flour. Tapos we have 1 1/4 teaspoon of baking powder. And then half cup ng milk. You can use evaporated milk, fresh milk, full cream milk, kahit anong klaseng milk na gusto niyo. Tapos i-mix lang natin until lahat ng flour is ma-incorporate sa ating batter. Alright, so pag wala ng traces of flour sa ating cake batter, i-flavor na natin siya. So this is crushed Oreo or any brand ng cookies na gusto nyo. And then yung amount niya, tansyahan na lang, guys. Mga 1/3 cup ng crushed Oreo cookies. Tapos lagyan natin mga chunks of Oreo para may additional texture yung ating cake. So mix lang natin and try natin kung enough na ba yung nilagay nating cookies or pwede pa tayong maglagay. Kasi sa frosting natin, sa cream cheese frosting, maglalagay pa rin tayo ng crushed Oreos para flavor na flavor talaga yung cookies and cream. Ita-transfer na natin siya and gagamitin ko is a 6-inch pan, dalawang 6-inch, meron na siyang parchment paper sa ilalim. So yung oven natin naka-preheat na siya at 180 degrees Celsius, tapos i-bake natin siya for 40 to 45 minutes, tapos i-cake test natin siya with a toothpick or barbecue stick, or if you have cake tester, tutusukin nyo siya for doneness para hindi siya ma-overbake and para hindi din maging dry and matigas yung cake pag lumabas siya sa oven. Divide na natin sa dalawang 6-inch pan. And then para lumabas na flat yung ating cake, hindi siya mag-form ng dome, ito yung technique na ginagawa ko. So ito is an old towel na binasa ko lang, tapos pinabalot ko siya sa gilid ng ating pan para ma-prevent na maluto agad yung side. Kasi pag luto na agad yung side, lahat ng uncooked portion ng cake is pupunta sa gitna. Saka siya mag-form ng dome. So hindi na kailangan lagyan ng pin kasi basa naman siya, so didikit siya sa ating pan. And then papasok na natin siya sa oven natin, bake natin at 180 degrees, 40 to 45 minutes. And again, always do a cake test for doneness ng ating cake. So balik tayo pag okay na siya para magawa na natin ng frosting. Bake na yung ating cake. Medyo mainit pa siya pero tatanggalin na natin sa pan para mas mabilis lumamig, and then prepare natin yung frosting natin. So as you can see, very flat yung ating cake na kinalabasan because of the cloth strip na nilagay natin sa gilid ng pan. So release muna natin siya and then we let it completely cool sa ating cooling rack. By the way, hindi na tayo gagawa ng frosting, simple lang naman siya. Explain ko na lang yung recipe natin. So this is cream cheese frosting. We have 1 cup ng cream cheese or 1/8 ounce of cream cheese, yung isang bar. Tapos 1 bar ng butter din or 1 cup of butter, and then 1 cup
of powdered sugar with a little bit of vanilla extract. Natira lang siya nung gumawa ako ng red velvet cake the other day, yung may nag-order sa akin. So, ibibip lang natin uli siya para mabuhay uli yung ating frosting, yung cream cheese frosting, tapos lalagyan natin ng crushed Oreo cookies. So, maganda na ulit yung ating cream cheese frosting. I-slice na natin. So, ito yung loob niya, guys. Alright, so malamig na yung ating cake. I-ready na natin siya or i-layer na natin. Tanggalin natin yung parchment paper. Then, lagyan natin ng konting frosting. Tapos na yung ating cookies and cream cake and syempre, the best part, titikman na natin. Masarap yung combination ng pinaka-cake niya sa cream cheese frosting. Tapos may Oreo cookies. So yun guys, meron kayo natutunan na bagong flavor ng cake. Lalo na ngayon na nagmamahal yung cocoa powder, yung mga chocolate. So ito, isa sa mga alternative na pwede yung gawin or i-offer just in case nagtitake na kayo ng mga orders ng cake. So pwede yung offer sa mga client nyo. Masarap siya guys, hindi ako mapapaya sa inyo. So thank you guys for watching. And I will see you on my next vlog. Bye guys.